Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang puso ng edukasyon ay edukasyon ng puso. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Ecclesiastes, unang kabanata, mula 12 talata hanggang 18 talata. Ako, ang pilosopo, ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Ipinasya kong suriin at pag-aralan ang lahat ng mga bagay na ginagawa sa mundong ito. Ang Diyos ay naglagay ng isang kahabag-habag na kapalaran sa atin. Nakita ko na ang lahat ng ginawa sa mundong ito at sinasabi ko sa inyo, walang silbi ang lahat. Parang humahabol sa hangin. Hindi mo maitutuwid ang baluktot. Hindi mo mabibilang ang mga bagay na wala doon. Sinabi ko sa aking sarili, ako ay naging isang dakilang tao, higit na matalino, kaysa sino mang namuno sa Jerusalem bago ako. Ako ay tunay nga. Ako ay determinado na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng kaalaman at kamangmangan, karunungan at kabaliwan. Pero nalaman ko na baka hinahabol ko rin ang hangin. Kung mas matalino ka, mas maraming alalahanin ang mayroon ka. Kung madami ang alam mo, mas masakit. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 10 kabanata, mula unang talata hanggang 20 talata. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng awtoridad na magpalayas ng mga masasamang espiritu at magpagaling ng bawat sakit at lahat ng karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon, tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres. Si Santiago at ang kanyang kapatid na si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Felipe at Bartolomeo. Sina Tomas at Mateo, ang maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagtaksil kay Jesus. Ang 12 lalaking ito ay isinugo ni Jesus kasama ang mga sumusunod na tagubilin. Huwag pumunta sa alinmang teritoryo ng mga Hintil o sa alinmang mga bayan ng Samaritana. Sa halip, pumunta kayo sa nawawalang tupa ng mga tao ng Israel. Humayo kayo at ipangaral, malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may kinatatakutang sakit sa balat, at palayasin ang mga demonyo. Nakatanggap kayo ng walang bayad, kaya't magbigay kayo ng hindi binabayaran. Huwag magdala ng anumang salaping ginto, pilak o tanso sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng bag ng pulubi para sa paglalakbay o ng dagdag na kamiseta o sapatos o tungkod. Dapat ibigay sa isang manggagawa ang kailangan niya. Pagdating ninyo sa isang bayan o nayon, pumasok kayo at humanap ng taong handang tumanggap sa inyo, at manatili kayo sa kanya hanggang sa umalis kayo sa lugar na iyon.
Kapag pumasok kayo sa isang bahay, sabihin, sumainyo ang kapayapaan. Kung tatanggapin kayo ng mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ang inyong pagbati ng kapayapaan. Ngunit kung hindi kayo nila tatanggapin, bawiin ninyo ang inyong pagbati. At kung ang ilang tahanan o bayan ay hindi kayo tatanggapin o makinig sa inyo, umalis kayo sa lugar na iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ang Diyos ay magpapakita ng higit na awa sa mga tao ng Sodoma at Gomora kaysa sa mga tao sa bayang iyon. Makinig kayo. Ipinadala ko kayo na parang tupa sa isang grupo ng mga lobo. Dapat kayong maging maingat tulad ng mga ahas at maamo tulad ng mga kalapati. Mag-ingat dahil may mga lalaking huhuli sa inyo at dadalhin kayo sa hukuman at hahagupitin kayo nila sa mga sinagoga. Dahil sa akin, kayo ay dadalhin sa paglilitis sa harap ng mga pinuno at mga hari upang ipahayag ang mabuting balita sa kanila at sa mga hintil. Kapag dinala kayo nila sa pagsubok, huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang inyong sasabihin o kung paano ninyo ito sasabihin. Pagdating ng panahon, bibigyan kayo ng sasabihin ninyo, sapagkat ang mga salitang inyong sasabihin ay hindi magiging inyo. Magmumula sila sa espiritu ng inyong Ama na nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, hayaan po ninyong i-share ko sa inyong muli ang reflection article na ito na isinulat at inilathala ni Ginoong Herbert van der Glaag sa Our Daily Bread na pinamagatan niyang Knowing Too Much. Sa wikang Pilipino, masyadong maraming alam. Ang article na ito ay may kaugnayan sa mabuting balita ng ating Panginoon na binasa ko sa araw na ito. Hayaan po ninyong ikwento ko sa inyo sa ating wika ang article ni Ginoong van der Glaag. Magkaibigan kami ni Gerrit noong nag-aaral kami sa Christian High School. Isang araw, hindi siya nasiyahan sa maraming mga takdang aralin, kaya ipinaalala niya sa aming guro ang sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes, unang kabanata, talata 18. Kung mas matalino ka, mas maraming alalahanin ang mayroon ka. Kung madami ang alam mo, mas masakit. Tila hindi napahanga ang aming guro. Nanatiling marami ang mga takdang aralin at nadagdagan ang aming kalungkutan. Si Gerrit siyempre ay nagkamali sa paggamit ng banal na kasulatan upang mapagaan ang disiplina sa pag-aaral. Ngunit ang talata ay gumawa ng isang makabuluhang pahayag tungkol sa sakit na pagkakaroon ng labis na kaalaman kung hindi ito sinamahan ng paggalang at pagkatakot sa Diyos. Basahin natin ang Kawikaan, unang kabanata, 7 talata. Upang magkaroon ng kaalaman, kailangan mo munang magkaroon ng paggalang sa Panginoon. Ang mga hangal ay walang paggalang sa karunungan at ayaw matuto. Oo, ang modernong agham ay nagdulot ng maraming benepisyo,
Ngunit ang parehong kaalamang iyon ay nagpapaalam din sa atin sa mga posibilidad para sa mga pandaigdigang kapahamakan tulad ng nuclear holocaust o hindi mapigilang biological chemical warfare. Marami ang natakot sa mga programa sa telebisyon na nagpapakita ng mga panganib na ito na ayaw na nilang panoorin ang mga ito. Ang tamang pagkatakot sa Panginoon ay ang panlunas sa sakit na nauugnay sa pag-iipon ng kaalaman. Ang takot na ito ay hindi isang emosyon. Ito ay isang pagsamba, pagtitiwala, pagpapasakop na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kapag tayo ay namumuhay sa pakikisama sa Kanya, mas lalo tayong natututo at mas lalo natin siyang pararangalan. At tiyak na iyon ay hindi isang bagay na dapat nating katakutan. Kasama ng kaalaman ang mabuti at masama, ilang pagpapala at ilang pinsala. Ngunit ang mga natutong matakot sa Panginoon, mabubuhay ng walang alarma. Sa puntong ito ay tinatapos ko na po ang aking maikling reflection sharing na ito sa inyo na isinulat at inilathala ni Ginoong Herbert Butterland sa Our Daily Bread. Sana'y muling naibigan at nakapulutan ninyo ng aral gaya ko. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.